Magandang araw mga kabayan. Ngayon ay gagawa tayo ng custom cabinet para sa kitchen remodeling ng kliyente ko. Magtatagalog lang ako ngayon kasi napapagod na ako mag-English. Pasensya na sa mga followers kong hindi nakakaintindi. I cannot anymore. So, ang material ko na ginagamit ay MDF. Maganda to para sa kitchen cabinets. Pang-indoor nga lamang, bawal mabasa. Malikabok at mabigat pero maganda dahil eskolado. Kung nakikita niyo ay suot akong mask, hindi lang yan pang props. Talagang nakakatulong yan dahil malikabok talaga. So may cut piece na ako, ngayon pinuputol-putol ko muna yung material. Siyempre dahan-dahan lang, tinitingnan ko yung fence palagi. Siguraduhin nakasayad yung material sa fence para hindi balikok. Tapos, pinutol ko na yung ibang material. Nakikita nyo, sobrang ingat ko talaga. Dahil pag maputol yung daliri mo, wala na. Finish na. Pre-assemble muna para makuha ko yung eksaktong measurement ng MDF sa baba. Dahil pag pumuputol ako, pinapasobrang ko muna para may chance pa akong mag-adjust. Dahil hindi tayo perfecto. Ang finish size ng cabinet na ginagawa ko ay 15 by 30 inches. So, ang kapal ng mukha mo, ang kapal ng MDF ay 3/4. So, dalawang 3/4, both sides is 1.5 inches. So, yun ang ibabawas ko sa plywood para pag isinama-sama ko na sila lahat, ganun pa rin yung size na ini-expect ko. Tingnan nyo, ina-adjust ko na yung fence para bawasan ng 1.5 inches. Sana maboard na kayo. Dahil yan talaga yung goal ko, yung maboard kayo. Ewan ko kung nanonood kayo ng mga videos ko. May 30k followers ako pero tigpa 500 views lang. Ano ba to? Siyempre dalawang sides yung puputulin natin, yung ibaba at saka itaas. So ito na yung pang itaas. Tapos pinapagpantay ko silang dalawa para makita talaga kung pantay sila. Pag hindi, ibabalik ko sila sa table saw. So pagpuputulin ko sila sabay para sigurado na this time, pantay na sila. Ano, hindi ka pa bored? Wala ka talang magawa sa buhay, ano? Dahil binawasan ko yung top and bottom, babawasan ko na rin yung sides para pantay silang lahat, 4 sides. Tingnan nyo. Perfect. Akala nyo mag-a-assemble na? Hindi pa. Gagawa pa tayo ng butas para sa back wall. Nakikita nyo yung lapis? Tinatapat ko sa blade para makuha ko yung height ng blade kasi yung lapis is 1/4 yung kapal. Pero mas makapal pa rin yung mukha ng umutang sa'yo na hindi pa nagbayad. Kung hindi nyo magets. Anyways, makikita nyo mamaya kung anong pinagsasabi ko. Kung nakikita nyo, hindi napuputol yung MDF. Dahil 1/4 lang yung height ng blade at saka 3/4 yung kapal ng MDF. Kasi gumagawa lang tayo ng kanal para ipasok yung 1/4 plywood na pang back wall mamaya. Ito mas klaro ang view. Nakikita nyo, gumagawa lang tayo ng maliit na kanal para dyan ilagay, para dyan i-slide yung 1/4 plywood. At syempre, silang apat papasadahan natin. Kabuk talaga. Ito, ibang view naman. Wala lang. Linililisan ko lang yung kanal. Kasi yung tao, akala nila basurahan yung kanal. Tapos maligo tayo ng hangin. Dahil makati yung dust. Sabi niya, paliguan din natin. Para malinis. I-assemble na yung cabinet. Yehey! Eto pinakamasaya na part.
dito natin malalaman sakto ba talaga yung mga measurements natin. Kaya nakikita yung mga orange and black na plastic niyan. Nabili ko lang yan sa Shopee o sa Lazada, sa Temo, o kahit anong mga Chinese na online. Mura lang yan. Nakapatulong yan para i-hold yung mga cabinet sa pag-assemble. At pag ma-assemble na, dito naman natin kukunin yung size ng back wall. Pagkatapos yung ma-measure, isulat nyo para hindi nyo makalimutan. Kagaya ng listahan ng umutan kayo. Kapag sa mukha. Yan, binilisan ko na para hindi kayo maboard. Putol dito. Putol, sukat naman. Putol na naman. Ay, nakaka-bad trip. Utang-utang, di bumabayad. Ito, promise, mag-assemble na talaga tayo. So, pag i-assemble natin to, lalagyan natin ng glue para dumikit. Yung gamit ng screw is para lang magkadikit sila for the meantime. Pero yung totoong humahawak is glue. Dahil gamitan natin ng extra presa para may humawak pa sa kanilang lahat. At finally, ipapasok na natin yung back wall. Ito yung gamit ng kanal kanina na sinasabi ko na i-slide natin yung back wall sa loob. O diba, swak lang. Tapos, ilagay natin yung top wall. Yun. Perfect. Pasadaan natin ng sink bit para yung screw nakasink. Diba, sink bit para nakasink yung screw. Yung screw nakalubog. Ano pa? Basta, nakalubog. Tapos screw mo na para wala nang kawala. Tapos screw lahat, siguro naman bored na kayo. Well, bad news, hindi pa tayo tapos. Gagawa ba tayo ng facing para maganda yung itsura sa labas? Here's one, sinusukat pa rin. At syempre, para di makalimutan, ilista mo. Kaya bibilisan ko na, times 50 times. Yung sukat ko na, then putol, sukat, putol, sukat, putol. Dahil ka, sandali. Naalala ko lang yung umutang sa akin. Okay, back to work. Yung gagawin ko dito, i-assemble ko muna yung frame. Para pag mabuo na yung frame, buo ko rin i-connect sa box. So ngayon, gumagamit ako ng pocket holes. Hindi yung holes sa pocket mo na nanalaglag yung barya mo. Ito yung pocket holes na ginagamit para hindi makita yung screws. Kaya nga pocket holes kasi nasa pocket. Ano ba? Oh, shit. Ayan, natuloy. Ang kulit nyo kasi. Buti na lang hindi fit yung screw sa likod. Okay, finally! Lalagay na natin yung facing. Siyempre, nilagyan ko rin ng pocket tools yung box para ikamit yung facing sa box. Pagkatapos, i-screw nyo na. Tapos yun. Tapos, bye-bye. Kung nandito ka pa nanonood, wala ka talagang magawa sa buhay mo. Tulog ka na.